Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, vlogger, broadcaster po from Albay, Bicol Region. So before natin pag-usapan po yung mga pangyayari after election, kasi sabi ni Sara Duterte, pangungunahan daw niya yung oposisyon. Pangungunahan niya ang isang principled, talagang tinawag pa niyang principled opposition. Buti kong magusto mga kababayan yung real opposition na siya ang kilalaning leader. Malamang rejected siya as leader ng true opposition. Siguro ng grupo niya. Di ba po mga kababayan? But anyway, joke time muna po tayo para relax. Ang dami ngayon na masakit ang ulo, masakit ang loob, masakit ang ulo, masakit ang bulsa. Kaya kailangan dito muna tayo sa kwentong katatawanan. Padala po ni Annalisa Garde Mangisel. Sabi ng tatay sa kanyang anak, "Anak, ngayon na 'di ba yung exam mo? Kailangang maipasa mo yung examination. Pag hindi, kalimutan mo nang may tatay ka pa." Kinaponan, pagbalik ng kanyang anak from school, sabi ng tatay, "Oh, ano anak? Kumusta yung exam mo? Naipasa mo ba?" Sabi ng anak, "Sino po kayo?" Nakalimutan na yung tatay. Hindi na makilala. "Sino po kayo?" Alams na. Bagsak mga kababayan. But anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos pa, padala mo yung GCash number mo. Ito na. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. Pag nabonot yung pangalan mo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi, kasali ka pa rin sa grand draw natin sa December, 10,000 pesos na yung cash prize. Okay pa, so dito na tayo sa ating mga balita. Ibigay ko muna sa inyo yung istorya. Sabi ni Sara, hindi daw siya masaya sa result ng eleksyon. Kasi yung Duterte niya, naging Duterte 12. Pero at least nakalusot pa rin. And I think baka panalo na rin mga kababayan si Amy Marcos. Si Camille Villar, tapos si Amy Marcos, inadapt nila sa Duterte. Pero hindi masaya. Mga kababayan, sabi rito sa balita, hindi pa rin masaya si Sara Duterte kasi ang nanalo sa kanilang lineup si Bongo, si Bato, si Marcoleta. Idagdag na natin, mga kababayan, si Amy Marcos pagkatapos si Camille Villar. Hindi nangyari kasi na lahat ng kanilang kandidato, tulad ng gusto nilang mangyari, una yung Duterte ay manalo. Sa original Duterte, 3 lang naman po yung nakapasok. Kasi biglang tumalon, mga kababayan, si Kiko Pangilinan, lalo na si Bam Aquino, nag-number 2 sa partial and unofficial results sa senatorial race. So ito po, mga kababayan, as of May 13, kanina po, Bongo 26,222, 26,222,319. Followed by Bam Aquino, 20,360,601. Si Bato de la Rosa, 20,91,898. Si Erwin Tolfo, 16,616,155. Si Kiko Panglima, 14,879,484. Pumasok number 6, mga kababayan, si Marcoleta, 14,770,019. Pangpito si Ping Lacson, 14,647,571. Si Tito Sen, botit na kapangwalo, 14,399,152. Pangsiyam si Pia Cayetano, 14,137,684. Pumasok si Camille Villar, nakapang-10 pa, 13,100,000
232,657. Si Lito Lapid, pang-11, 12,936,025. Nakakapit pa mga kababayan sa Magic 12 si Amy Marcos. 12,897,749. So kung titingnan mo, mga kababayan, yung original na PDP, Duterte, tatlo lang yung nakapasok mga kababayan sa kanila. Idagdag natin yung dalawa, si Camille, tapos si Amy Marcos, bali 5. Dito sa mga bagong manalo na mga senador. Kaya sabi ni Sara Duterte, frustrated daw siya, malungkot siya dahil sa result ng eleksyon. Hindi niya nakuha yung majority. Kasi gusto niya sana na ipanalo yung Duterte na original para maligtas siya sa impeachment. Yun ang agenda mga kababayan ng mga Duterte. Kaya sabi dito sa isang post, mga kinabubisita ng mga DDS magbabalik sa Kongreso at Senado. Panalo yung ML, party list po, si Laila de Lima. First nominee, second nominee, si Chil Ducno. Yun man talaga po. Ako binoto ko si Kiko, tapos si Bam Aquino. Ipinalit ko kay Amy Marcos, tapos kay Camille Villar. Kaya lang, nanalo si Bam Aquino, saka si Kiko, nag-top 5 sila. Ang nasacrifice tuloy, mga kababayan. Sa bagay, hindi man lang ako po yung bumoto. Nagkalaglagan kasi. Ganun talaga po sa eleksyon. Si Ben Abalos, ayon, number 16. Malayo na. And I think mahirap nang makahabol pa. Kahit itong result po, partial unofficial, pero malayo. Pang 16, yung pang 15 po si Abby Binay. Kaya sabi dito sa report ng Inquirer, partial and unofficial tally aggregated from transparency servers using official data from the Commission on Elections showed President Marcos alliance slate dominating the 2025 midterm elections. So, makikita natin, majority pa rin sa mga in-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nalo. So, ibig sabihin, effective pa rin mga kababayan yung endorsement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 3 of the Duterte or allies of former President Rodrigo Duterte were in the Magic 12, while opposition's returning senators, si Bam Aquino IV and si Kiko Pangilinan, both rank high despite not being among the strongest contenders in pre-election surveys. Maging si Kiko at saka si Bam, hindi sila makapaniwala. Ang totoo niyan, sinuport kasi sila ng mga Marcos supporters. Tulad ko, kinampanya ko po dito sa ating vlog si Kiko Bam. Kasi sabi natin, kaysa naman si Amy Marcos tapos si Camille Villar na malamang sa malamang i-acquit mga kababayan si Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Numbers game kasi mga kababayan sa Senado. It is, influenced by politika. It is considered a political exercise. So sabi natin, itong mga pinklawan, sigurado tayo. Pero itong ibang mga kaalyansa ng ating Pangulong Bongbong, nakikita natin, naglalaro sila eh. Kaya lang si Ben Abalos, naapektuhan, nalaglag ng tuluyan, naging number 16. Di na bali, mga kababayan. Anyway, ganyan talaga ang politika. Eh kung sila-sila nga na magkakaalyansa naglaglagan, tayo pa na mga sumusuporta lang. Si Amy Marcos nga, kapatid ng ating Pangulo, kumampi mga kababayan sa Duterte. Inadapt ng Duterte. You see, si Camille Villar, tayo pa kaya na mga ordinaryo lang, mga observers at supporters lang mga kababayan sa politika? Sila magkakaalyado, so be it. We just respect the result of the election. Gano'n naman po. Isabi nga natin doon sa ating bagong channel, Life with Dan TM. Dapat tayo na mga Filipino, lalo na sa eleksyon po, lalo yung mga kandidato, you should be humble in victory and graceful or gracious pala, hindi graceful, gracious in defeat, humility in victory, gracious in defeat. Dapat ganon. Respeto natin ang desisyon ng mga boses ng ating mga mamamayang Filipino kahit masakit. Di ba? Di ba masakit pag natalo?
yung ating sinusupport na kandidato, lalo kung ikaw mismo yung kandidato. Mas masakit kung ikaw yung kandidato mismo at natalo ka. Pero ganun talaga po in any political contest. Yan dapat sports lang po tayo. Pero si Sara po, galit. Frustrated daw siya kasi hindi nangyari yung gusto niya. 3 lang yung pumasok sa Duterte 10. Pero 5 nga. Kasi inadapt nila si Camille, tapos si Amy Marcos. Ngayon, sabi ni Sara, pangungunahan daw niya yung tinatawag na principled opposition. Ambisyosa talaga po. Buti kung magusto yung mga nasa oposisyon. At tinawag pa niya na principled. Paano niya pangungunahan ng principled opposition? Mismo siya, walang prinsipyong matino. May prinsipyo pa siyang nalalaman. Mayroon ba siyang ganun? Anong oring prinsipyo? Baka niya, Mr. Maravillas, masamang prinsipyo. Di ba? Kaya sabi dito sa Impact Leadership, impeach Vice President Sara Duterte, acknowledge the results of the 2025 national elections and express gratitude to their supporters. While the outcome anya was not what we had hoped for, our commitment to the people remains unwavering. We will continue to hold the government accountable, advocate for the issues that matter, and work tirelessly to serve as a strong, constructive opposition. Talaga niya, Mr. Maravillas, baliktad yung mga pinagsasabi. Sa yung dapat na managot sa ating mga mamamayang Pilipino. Binabaliktad ang gustong papanagutin yung ating Pangulo. Kaya nga po, yung isang kaalyado niya, si Cardema, nag-file ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Hindi man tinanggap ng Congress, absent yung Secretary General. Ang sabi ni Martin Romualdez, iniyan niya, nasa break niya yung Congress. O tingnan natin kung mamaya, sabi, babalik doon si Cardema ngayong araw na to. Abangan natin kung pupunta ng Congress itong si Ronald Cardema para i-file, ipa-receive mga kababayan kay House Secretary General Reginald Velasco yung kanyang impeachment complaint. Yan ang aabangan natin. Kasi after this election, yun na po ang susunod na siguradong pag-uusapan araw-araw. Ma-proclaim lang yung mga winners natin sa iba-ibang mga posisyon ang magiging tutok na itong impeachment ni Sara Duterte na nagsabing pangungunahan daw niya yung principled opposition. Ayan o, sabi dito, this is not the end. It's a renewed beginning. We invite all citizens, regardless of background or past affiliation, to join us in building a powerful and principled opposition. Together, we can shape a future that is fair, inclusive, and just. Stand with us. Sabi ni Sara Duterte. Yeah, sabi ng mga nag-react, principled. Si Kenji Hasaki. Sabi ni Dima Nadales, spell, principled po. Si Kian Birana, opposition sa imong mata. Sabi ni Cleofe Marie Daliego Espejo, impeachment ka pa rin, babagsak Sara Duterte. Sabi ni Florante Doble Jr., only for the personal interest, their personal interest. Sabi ni Ted Soler Sabio, full moon yata. Princess Jampil, hindi naman ikaw oposisyon. Sabi ni Kat Biniegas, boo! Sabi ni Rosal Vilma Mimbrot, no way! Ayaw patulan ng ating mga netizens. Hindi maniwala sa sinasabi ni Sarang principled opposition. Malamang sa malamang, hindi man siya tatanggapin ng opposition, the true opposition, the real opposition mga kababayan. Yung dati niyang grupo, yung Duterte, will remain as her supporter mga kababayan. Pero yung mga pinklawan po, dati na to, nagigil mga kababayan sa kanila dahil sa kanilang mga pinagagawa sa nung previous administration. And majority, marami na po, if not majority, marami na sa mga pinklawan, sumama na po sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa Manila, panalo pa rin si ang natalo yata si Abante.
Pero si Jewel Chua, mga kababayan, isa sa mga House prosecutors, panalo pa rin 55,082, 80.44%, partial and unofficial tally. Third District Congressman ng Manila. Ito yung sinabi ni Sara Duterte na ito anyang apple, isaksak mo dyan sa bibig ni Joel Chua para mabilio ka hanggang mamatay. Matindi po. O ngayon, may statement si Sara Duterte rito. Ito na po pala, no? Yung na-discuss natin kanina. Yung official statement niya. May statement na rin po si Risa Ontiveros. Yung akbayan niya, top notcher sa party list. Sabi niya, lumalakas na ang totoong oposisyon sa Senado at Kongreso. Hindi ito simpleng comeback. Pinapatunayan lamang ng halalang ito na hangad pa rin ng masang Pilipino ang pamalaang may puso, may prinsipyo at may tapang manindigan. So alangan man kampihan siya, mga kababayan, si Sara Duterte, kampihan ni Risa Ontiveros. Papayag si Kiko, papayag si Bam Aquino na ang manguna sa kanila, si Sara Duterte. Malabo yata po. Yan lakas ng totoong oposisyon. Senator Risa Ontiveros says the 2025 election results point to a political comeback and growing support for a real opposition in Congress as Akbayan Party List and opposition candidates Bam Aquino and Kiko Pangilinan continue to lead in the partial counts. Ito po kasi yung result ng party list. Akbayan, 2.7 million na po. Followed by Duterte Yus, 2.2 million. Tingog, 1.7 million. Forpis, 1.4 million. ACT-CIS, 1.2 million. Yung Ako Bicol namin dito, 1 million plus na. Oswag Ilonggo, number 7, 801,000. Oswag Ilonggo, Solid North Party List, 756,000. Trabaho, 637,000. Yung SIBAC, Party List, 574,000. PPP, 571,000. Senior Citizens, 561,000. Yan yung top 12 sa mga party list, party list groups na nanalo po. Number 16 po si Binay, Medyo, si Binay, si Abalos. Number 15 si Binay. Medyo malayo na talaga. So malamang hindi na ito maapektuhan. Yan. So nagpapang-agaw si Revilla, Tulfo, Binay. Nagpapang-agaw sila. Kaya lang baka malabo na rin. Baka si Amy Marcos, siya na yung number 12 sa ranking. Or papasok sa Magic 12. So tanggap natin. Basta siyempre, nakita naman natin mga kababayan, generally peaceful, orderly yung ating clean election. Yung nangyaring election po kahapon. O ngayon, after na maproclaim yung mga winners, yung mga natalo ngayong election po, better luck next time. 3 years lang naman po. Simulan agad ninyong kampanya. Di ba? I-re-evaluate ninyo yung inyong mga strategy. Saan ba nagkulang? Ganun lang po ang sistema. Move on agad. Wala nang masyadong drama. O kung ano-ano pang mga depensa. Nagsalita na yung ating mga mamamayang Filipino. Tanggapin natin. And later on, kung gusto ninyong maglingkod uli, just like Bam Aquino po, natalo, ngayon na bumalik, panalo na naman po. Ganun lang po ang buhay. Sometimes you win, sometimes you lose. Ganun talaga. Sabi nga natin, hindi man natin sinasantabi yung pain, siyempre nandyan. That is normal na nasasaktan tayo, may mga frustrations. Ang importante doon, after na dinaanan natin, na-experience natin ang ganitong mga dagok sa buhay, kung yun ang consideration natin, pagtingin natin sa pagkatalo, hindi man pwede po na magmukmok na lang tayong magmukmok at walang tigil sa drama. Di ba? Walang mangyayari pag nagdrama lang tayo na nagdrama. Kasi ang reality, ganun talaga po. Ang buhay, sometimes you lose, sometimes you win. Tama po mga kababayan? Si Isko sa Maynila, natalo sa pagkapangulo, bumalik.
sa pagka mayor, panalo na naman po. Yung ating Pangulong Bongbong, natalo sa pagka vice presidente, although sabi panalo kasi na smart magic, hindi siya tumigil sa paglilingkod. Tumakbong Pangulo, landslide, panalo. O, di ba? Ganun talagang buhay. Si Trump, incumbent siya, natalo, nag-comeback, o panalo na naman po, tinalo niya yung Democrat candidate. Sometimes you lose, sometimes you win. Tuloy lang po ang buhay. Yan ang gusto nating matutunan ng ating mga kabataan kasi ngayon po, yung ating mga kabataan, masyadong mahina yung loob. Huwag mahina ang loob. Kailangang lakasan lagi natin ang ating loob. At sa mga failures na experience natin, importante, mabilis dapat tayong bumangon and continue with our life. Ganun po ang dapat nating ginagawa. Ako halimbawa, natalo si Benhur Abalos. Siyempre frustrated tayo. Kagabi pa medyo malungkot tayo, pero sabi ko, walang patutunguhan kung malulungkot tayo habang panahon. Move on agad. Tanggapin natin kung ano yung pagkatalo. Later on, kung gusto pa na maglingkod, baka nga after 1 year, yung prohibition po sa appointment, i-appoint ng ating Pangulong Bongbong si Benhur Abalos, ibalik sa DILG as secretary or ibang posisyon, cabinet position mga kababayan. Pwede siyang bigyan ng ganong appointment po. Kasi magaling naman si Ben Abalos. Malawak yung kanyang experience. Kaya walang problema yan, mga kababayan. Pwede siyang maglingkod sa ibang pamamaraan. Meantime na bawal pa sa kanya yung ma-appoint as cabinet secretary. Ayos po. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.